Paps, ako pa rin ninyo, Madam Kilay. Ngayon naman pag-usapan naman natin iba't ibang klase o ugali ng mga kalaban sa trabaho. So, hindi mo mapipili kung sino yung makakasama mo sa trabaho. Kasi nga, hindi naman ikaw yung manager. Ba't ka pipili? Lahat ng uri ng mga matatagpuan mo sa isang katrabaho, nandirito. Lalo na yung mga masasama, yung mga kakumpetensya mo sa trabaho. Ang mga kalaban. Kalaban number 1, yung mga third eye. Ito naman yung mga uri ng katrabaho mo, parang mala Nostradamus kung manghula. Yung tipong hindi pa nga ginagawa ng mga kasamahan niya yung trabaho nila, parang naiisip niya kagad yung mga kapalpakan nila. So alam at nakikita niya na. Paranoid siya. Ito din yung mga tipo na parang lahat na lang ng kilos na mga kasamahan niya ay against sa kanya. Kaya ang ending, mailap siya sa mga katrabaho niya. Kalaban number 2, the party planner. Ito naman yung katrabaho mo na lagi na lang siya ang nagpaplano. Lalo na pag birthday ng kasamahan mo, kain kayo sa labas, lalo na pag lunch. Siya lagi nagpaplano. Paano? Para makalibre siya. Minsan, kahit nanalo ka lang sa COC, hingang ka pa ng blowout. Kalaban number 3, the CCTV. Ito naman yung mga tipo ng kasamahan mo sa trabaho na titingnan niya yung ginagawa ng mga kasamahan mo. Lalo na sa mga baguhan. Wala na siyang nagawa kundi mag-abang ng mga kapalpakan ng iba. Kaya minsan, hindi niya na makita tuloy kung ano yung trabaho niya kung palpak din ba. Lagi na lang pinapansin yung iba. Nakakainis, di ba? Sarap tusukin ng mata. Kalaban number 4, the dishwasher. Siya naman yung kasama mo sa trabaho na mahusay maghugas ng kamay. Siya ay madalas makagawa ng kasalanan at kapalpakan sa trabaho, pero siya ay numero unong mahilig magpatay mali siya. At minsan nagmamaang-maangan pa. Tapos sinisisi pa sa iba yung kapalpakan niya. Para ano? Para play safe siya. Kalaban number 5, the Ronda Patrol. Siya naman yung kasamahan mo sa trabaho na mahilig rumonda. Tinalo niya pa yung supervisor. Lahat na lang ng kilos ng kasamahan niya, pinagmamasdan niya. Pero ang matindi sa kanya, ibinobroadcast niya pa sa iba. Lalo na sa mga kasamahan niya sa trabaho. Pati na rin sa boss mo. Tapos, may dagdag bawas pa. Kalaban number 6, the boss. Siya naman yung feeling boss mong katrabaho, kahit na alam mo mas mataas pa yung rango mo sa kanya. Ang hindi mo malaman o kapatid o kamag-anak ba to ng boss mo eh. Ayaw niya kasing magtrabaho o tumanggap ng trabaho. Pero, makapalamukha niyang tumanggap na lang ng sweldo. Tapos, panay pa reklamo. Kalaban number 7, the seller. Ito naman yung katrabaho mo na laging nagbebenta doon sa trabaho niyo. Kahit ano binibenta niya, pero masipag siya. Kasi nga syempre pina-part-time job niya lang yun. Para dagdag sweldo na rin sa sarili niya at sa pamilya niya. At ikaw naman, syempre nahahabag ka sa kanya, mapapabili ka. Kahit pang lunch, kahit merienda, nagtatrabaho to eh. Marami siyang itinitinda. Buong convenience store dala niya. Pati na rin karinderya. Ultimo pang merienda meron siya. Halos lahat na yata negosyo meron siya. Minsan may real estate pa, aalokin ka pa ng pangkabuhayan, at kung ano-ano pa. Yung iba nagne-networking pa. Aayain ka pa. Success! Power! Kalaban number 8, the master chef. Siya naman yung master sa sipsipan. Talaga napakasipsip talaga. Putahin niya lagi magbida-bida. May gayuma yung recipe nito eh. Kaya si boss, gustong gusto siya. Kahit wala namang kabuluhan yung pinaggagawa niya sa trabaho. Nako, papabango lagi dun sa boss nyo. Sobrang sipsip nito. Perfecto sa nung gigigil ako. Katrabaho number 9, the nicer. Ito naman yung tipo na napakabait mong katrabaho. Hindi mo siya kalaban. So wala siya sa mga kategorya natin ngayon sa topic. Wala lang, naisingit ko lang siya. Siya yung katrabaho na napakabait. Lalo na pagbaguhan ka. Tutulungan ka niya sa trabaho, tutulungan ka niyang intindihin mo yung trabaho niyo. So hindi ko sinasabing perfect siya, pero mabait siya. So madali mo siya makakagaanan ng loob sa trabaho. Kalaban number 10, the lazy fur. Ito naman yung mga tipo na nagtatrabaho para lang masabi na may trabaho sila. Sila yung tipo na talagang maiinis ka. Kung hindi sila late sa trabaho, absent. Tapos, kung nasa trabaho naman, sila naman yung walang tika sa sobrang katamaran. Yung tipong kulang na lang, iutos niya sa'yo yung trabaho niya. Nakaka-imbiyer na, di ba? Sila rin yung tipo na 5 oras pala nagtatrabaho, uwing-uwi na. Pakitang gilas lang, di ba? Tapos, pag sinita mo sila sa katamaran nila, galit pa. So, ilan lang yan sa mga common na ugali ng mga katrabaho mo. Kaya mga coworkers, mag-ingat kayo sa kanila. Kasi dumadami na sila. Kaya ikaw, ang tanging mo lang sandata sa pagtatrabaho, maging mapagkumbaba ka at mahalin mo yung trabaho mo. Huwag ka na makipagkumpetensya sa iba. Hayaan mo sila. Ganun talaga eh. Ganun sila. Ang mahalaga, maayos ka magtrabaho at tuloy ang sweldo mo para sa'yo at sa pamilya mo. Pero sa mga hindi pa naranasan magtrabaho at nanonood ng videong to, tara, trabahuin niyo ang kilay nyo at magkilayan tayo dahil kilay is life.